Sa malawak na karagatan ng Lebak, Sultan Kudarat, habang naglalayag pauwi ang mangingisdang si Gabriel, may nakita siyang palutang-lutang sa dagat. Kita ko tong puti kayo, parang tanawan mo, murag pum. Sinaw-sinaw siya nga nang gamantika. Yun nga lang, meron itong mga bantay. Nahadlok ko, nang kayong bagis. Sa kabila nito, lakas loob pa rin itong nilapitan ni Gabriel. At dito na raw niya nalanghap ang kakaiba nitong amoy. Tapos na may amoy ko nga perfume, nga langsa. Agad siyang kinutuban na ang nakita niya na sa tansya niya nasa 200 kilos ang bigat. Hindi basta-basta. Nakita man ako sa kasuho, na nga, muna nga, nana, ingon ko, positiban siya. Ang hinala niya kasi, ito raw ang napakailap na suka ng balyena o kung tawagin, ambergris. So, magkaingon ka na, milyon-milyon, ana. Ang problema, paano ito maiuuwi ni Gabriel? Nahadlok ko, nang kayong bagis. Anak ng pating. Dahil hindi kaya ni Gabriel na maiahon ang hinihinala niyang ambergris, Itong daan. iniwan muna niya ito sa laot. Uli ko, nagwa ako og backup. 4 po kami nagbalik sa laot. Pero dahil sa mga umaali-aligid na pating, nag-alinlangan sila. Ariyo, sa likod mo ya. Dito na sila dumiskarte. Nakatatlong tali kami. Sobrang laki ang mga pating, sir. Kumain. Siyempre kami, natakot kami. Baka ang bangka namin ba, baka kainin ng pating ba. Hanggang sa nahila na nila ito at nadala sa Pampang. Sobra ka ba daw nakapanalo sa luto? Nagtulong-tulong kami para maahon lang yun. Naari o ginaarsa na nila ang milyon-milyon. Ako na yung gamit ng mga bangka. Panlog pa kayo. May nabilin pa gani diri Cebu ko. Ano siya Mo'y na tangsang. Mas lalong lumakas ang kanilang hinala na lehitimo itong ambergris. Dahil nito lang Marso, meron daw 54 feet na sperm whale na na-stranded at namatay sa katabing bayan lang sa Kalamansig, dito pa rin sa Sultan Kudarat. First time po ito nakita dito. Nandiri ako nung una. Ito ba yung mahal na mabaho? Sako nagtuogid ko ang gusto. Ingon ko, parang himala nga, kaiba siya ba? Kinaumagahan dahil sa nakakasulasok nitong amoy, napagdesisyonan ng barangay na ilibing muna ang diumano ambergris. So, nagpermiso po tayo sa BIPAR na ilibing po pagsamantala yung suka ng balina o ambergris. Pero sa parehong araw, hinukay itong muli ng mga otoridad at dinala sa bayan ng Isulan para suriin. Doon po malalaman kung ito ba ay nagtataglay ng katangian ng isang di umano ambergris. Kapag napatunayang ambergris nga ang nakita sa laot, umaasa si Gabriel na baka ito na ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Base kasi sa kanyang pagsa-search online, ang bentahan nito nasa 300,000 pesos daw kada kilo. Kaya kung 200 kilos ito, maaaring pumalo ang presyo ng 60 million pesos. Naari o ginaarsa na nila ang milyon-milyon. Kung sigurado man gusto siya, kung naman may party para sa nagto, amo itong gamiton gud una na sa ministry. Tsaka makakatulong din kami sa mga ibang pamilya namin na maiahon din sila sa hirap. Ang ambergris nabubuo sa loob ng isang sperm whale. Pag ang main diet niya ay mga giant na squid na pwedeng magasgas yung tiyan nung sperm whale. Binabalutan niya to ng isang substance na medyo waxy na galing sa gallbladder niya. Ito yung nagbabalot doon sa tuka na magiging ambergris. Pero may dalawang uri na ambergris nga itong age na siya sa dagat ng ilang taon. Parang bato na siya, hindi siya illegal i-possess at i-trade. Hindi kasi siya considered byproduct, pero yung sariwang ambergris na mukhang
galing pa sa katawan, considered byproduct siya, which is covered by yung Philippine law. Kaya mahal ang bentahan nito dahil ang ambergris ginagamit sa perfumery o paggawa ng mamahaling pabango at bilang fixative o sangkap na nagpapahaba ng kapit ng amoy ng pabango sa katawan. Nasa custody namin for safekeeping lang. Ang akong ampo kasi gito, mapositive siya nga suka sa balina. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa BIFAR para maipasuri ang pinaghihinalaang ambergris. Mula Maynila, nagpalipad kami ng isang marine biologist papunta ng Sultan Kudarat. At sa unang pagkakataon, bubuksan ang container van kung saan nakatago ang pinagsususpetsahang ambergris. Ito na nga kaya ang mag-aahon sa mga mangingisda ng Sultan Kudarat mula sa kahirapan. I could already ascertain. Ano siya? May mga kababayan nga kaya tayong papaldo. Alamin sa aming pagbabalik. Naari o ginaarsa na nila ang milyon-milyon. Ang naiuwi ng mangingisdang si Gabriel mula sa karagatan ng Leba sa Sultan Kudarat. Hindi toneladang isda, kundi ito. Nakikita ng PC lagi Oh my God, ano yan? Laki. Sobra ka ba daw nakapanalos sa luto? Sinaw-sinaw siya nga nang gamantika. Hinala niya, posibleng ambergris ito o suka ng balyena na sangkap sa mamahaling pabango. Ang bentahan nito, base sa pagsa-search online ni Gabriel, pumapalo raw ng 300,000 pesos kada kilo. Ang estimate na mo sa kabugaton kanis dili maubos sa 200 kilos. Sa makatuwid, kung magkataon na 200 kilos nga ang bigat nito, pwede itong umabot ang presyo ng 60 million pesos. Ambergris ito o lamang isda ito? Para malaman kung papaldo nga ba si Gabriel nitong Huwebes, nagpalipad ang aming team ng isang marine biologist mula sa BIFAR o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa NCR region papunta ng Sultan Kudarat, si Noni Enolva. Ang pinaghihinalaang suka ng balyena, inilagay muna ng mga otoridad sa isang container van. Dahil ilang araw na raw itong nakaimbak sa loob, kinailangan nilang magsuot ng face mask dahil sa hindi nito kaaya-ayang amoy. Sa unang pagkakataon, binuksan na nila ito. Uy. Sa unang tingin pa lang, may kutob na si Noni. At first glance, hindi ito ambergris. More likely siya na laman ng balyena. I have seen many carcasses na kasi ng balyena. Ganitong-ganito ang itsura. Kung itis na to sa ilalom sir kaluton ko. Para makasiguro, pumasok pa si Gabriel sa container van para tumapyas ng bahagi nito. At isinailalim sa tinatawag na hot needle test. Makikita natin yung striations ng kanyang muscles. Itong mga parang fibers, ibig sabihin yan po ay muscle ng animal. May certain scent din yung ambergris. Ang amoy niya ay parang nasusunog na buhok na may konting alat na medyo musky. Right now dito sa meat na pinagtestingan natin, hindi natin yun nakita. Ang resulta, negative pa rin. Pwede din na spermacety organ. Ito yung ginagamit ng mga whales for echolocation. Ginagamit natin sa paggagawa ng kandila noong mga 18th to 19th century. I would highly recommend na ilibing na natin siya. So kahit dito sa area, maging pataba sa sa lupa. Nalismaya ako sir. Positive ba siya o negative pero padayon nga po kung nangalagad si Ginoo. Kung hindi man ito ang inaasahan nilang suka ng balyena, patuloy ang paghahanap ng mga mangingisda ng Leba. Oh my God, ano yan? Laki. Nang mag-aahon sa kanila sa nakakasuka nilang kahirapan. Naari o ginaarsa na nila ang milyon-milyon. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button
for our latest updates.